Isang pag-aaral muli patungkol sa espiritual ang ating pag-uusapan at pagkukwentuhan. Gawa ng marami naman na nagtatanong kung mga patungkol dito at marami na rin nakakaranas ng mga gantong bagay. Ba't ganito yung setup natin kagaya noon last year, ganito rin yung ginawa kong video. Gawa ng para mas maramdaman natin yung kumbaga yung kwentuhan natin, yung spiritual na kwentuhan natin. Nauugnay na naman tayo kasi sa panahon ng mga araw ng kaluluwa o sa November 1st, yan, parating na naman sila, and may sabi-sabi na lumalakas sila pag tumutungtungtung auno ng November. Para sa akin, ang tunay na malakas, ang tunay na kapangyarihan ay walang iba yung galing sa itaas. Yan ang panghahawakan natin at di natin kailangan makaramdam ng takot sa mga ganitong klaseng gawain. Ano ba to, Kuya Bear? Ano ba itong patungkol na kwentuhan na to? Saan ba ito patutungo? Dito pumapasok tayo sa kwentuhan na pang-spiritual na patungkol sa kulam o sa barang, sa palipad hangin, sa gayuma, at kung ano-ano pang patungkol sa pamimerwisyo ng kapangyarihang hindi ka nais-nais at yung kapangyarihang itim kung tinatawag. Sabi nga nila, iisa-isahin ko sa inyo kung ano-ano tong patungkol dito. So, may mga nagtatanong na mga follower natin, sa bagay, karamihan sa kanila nakakaranas na ng ganito, ng mga perwisyo at nagkakaroon ng mga tao pag napeperwisyo nila ng sakit, ng mga panggugulo sa kaisipan, panggugulo sa buhay, pabigat ng buhay. Ayan yung mga iilan sa mga perwisyo. Bago ko simulan to, ating pag-usapan muna yung usaping kulam at ang barang. Ano ba yung pinagkakaiba na itong dalawang ito? Okay. Ang kulam po kasi ay isang uri ng pememerwisyo gamit ang pang-spiritual. Okay? Ito'y perwisyo na kung saan bumibiktima sila. Bumibiktima sila gamit ang kung ano-anong bagay galing dun sa taong kanilang nais bigyan ng sakit o bigyan ng perwisyo. Nauugnay dito yung tinatawag na manika, karayom, mga gamit ng taong pinerwisyo nila kagaya ng buhok, ng damit, at kung ano-ano pa. Paano nagkakaroon ng perwisyo to, Kuya Bear, yung salitang kulam na to sa taong nagkakaroon ng perwisyo sa katawan o sakit? Inuugnay ito sa pangungulam gawa no ang spiritual ang ginagawang dinadagdag nila doon sa bagay na yun. Kumbaga dinadasalan nila yun ng kung ano-anong salita, kung ano-anong orasyon ang ibinabato nila rito. Nababanggit ko to at nalalaman ko to gawa nung sa dami ng mga natulungan natin at sa mga nakita natin, no, na experience natin. Tayo naman based sa experience. Ganon din ang anong ba antas neto, Kuya Bear? Yan, yung mga tanong, no, ano pinagkaiba neto sa barang? Ang pinagkaiba nito sa barang, ang barang ay isang antas, gumaganang klase ng pamimerwisyo na mas mataas sa pangungulam. Bakit kamo? Kasi dito pumapasok dito yung mga insekto. Perwisyo na nabubulok ang isang kalamnan ng isang taong binabarang. Yung mga sugat na hindi gumagaling, yung mga sugat na may uod o insekto na kaugnay doon, ito ay patungkol sa barang. Ito'y pumapasok ang level dito kung paano nila pahirapan hanggang sa mawalan tunang buhay yung taong kanilang pinahihirapan, physically, mentally, spiritually, lahat ito'y damay. Ano yung proseso nito? Gaya na sabi ko, ang proseso nito ay gumagamit sila ng mas mataas na orasyon,
mga insekto, at kung ano-ano pang nilalagay sa katawan ng taong kanilang binibigyan ng sakit. Iyan ang pinagkaiba nila, ang kulam at ang barang. Pero at the end na yan, parehas yan na gawain ng mga manggagaway. Pag sinabing manggagaway ay mangkukulam o mambabarang, whatever they call it, ito'y galing sa kapangyarihang itim na hindi pinahihintulutan ng Diyos. This is nakasulat din to sa Biblia sa Exodo 22 o 22 plus to 18 o 18, something like this, na ang mga uri nito ay hindi binubuhay o hindi pinahihintulutan. Yan ay pinagbabawal ng ating Diyos Ama. And bakit ito ibinabahagi sa inyo? Bilang kaalaman ninyo, madagdagan ang inyong pag-iingat at nilalantad natin o pinapakita natin o pinapaliwanag natin sa inyong lahat, sa mga viewer natin, ang patungkol dito. Sa modernong panahon, mas dumami sila, mas maraming nagkalat na pineperwisyo nila, at minsan nakakalungkot isipin bakit ba nila ito ginagawa. Hindi mo rin alam kung ito ginagawa na rin na hanap buhay sa panahon ngayon. Disclaimer, kumbaga, disclaimer lang tayo wala tayong kaugnayan sa ganyang gawain, no? Yan ay hate na brother. Yan, di natin pinahihintulutan yan sa awa ng Diyos. Ano pa yung pumapasok sa usapin na ito? Dito naman natin pag-usapan yung mga bagay-bagay na nilalagay nila spiritually. Nandyan yung kadalasan na pinalalaki yung tiyan, ito'y gawa ng kulam o orasyon na gamit ang manika, o kaya yung mga pinalalaki yung mga binti o hindi makahinga. Ayan, mga perwisyong ginagawa nila based sa mga nahuli ko o sa mga nakaharap ko somehow. Nandyan yung manika, binababad sa tubig, kaya yung paa ng pasyente ay magang-maga, hindi ma-explain, walang makita, pero magang-maga yung paanan ng pasyente. Meron din na hirap huminga, na yung pala nakatali na ng sinulid ang leegan, o kung ano pa yung nilagay nila doon. Diyan din yung pumapasok yung tinatawag na mga bato na nilalagay sa katawan para bumigat yung buhay, mga adobing malalaking bato. Diyan din yung karayom na sa mga parte ng katawan mo nananakit, parang may tumutusok, parang may may kuryente. Yan po yung mga example yan. At ganun din yung mga dahon na bulok, mga basahan na bulok, mga maduduming bagay o itim na buhangin, nandiyan yung mga nilalagay nila. Halos hindi nagkakalayo yan sa pambabarang. Yung pambabarang naman ay yung insekto, inuutusan nila mamerwisyo papunta rin sa taong yun para magkasakit. Nandiyan yung pinapakain sila sa insekto spiritually, nagsusugat yung mga paanan, nagnanana, inuuod. Minsan meron pang times na may nahuli rin ako dati na may lumabas pang ipis dun sa pasyente, and may mga parang yung maraming galamay na gumagapang. Ayan, isa rin yan, madalas yan sa ginagamit sa barang. Ayan. Yung iba naman yung mga insektong bubuyog, ganyan yung mga nilalagay nila. And yan yung madalas na ating pinaapaalis dun sa pasyente o dun sa pineperwisyo, at pag naalis na, kusa naman itong gumagaling na unti-unti. Ang hindi maipaliwanag ng medisina, somehow pang spiritual pala ang kailangan. Yan. Ngayon naman, pag-usapan natin yung patungkol sa isa pang tinatanong sa akin, Kuya Ber, ano po ba ang palipad hangin? Yan. Ang palipad hangin po ay isang uri ng pagdadasal na ang dulot nito ay perwisyo rin, pero hindi ito nakakamatay. Pero ito yung parang ginugulo ang kaisipan mo. Yan. Yung hindi ka makatulog, yung ginagawa yung sa pasyente na maging balisa, yan, yung hindi mapakali, parang nauugnay ito sa, maaari ito maugnay sa anxiety o depression somehow, na yun pala ay pinagpapaliparan to ng orasyon o ng hangin. Yan.
So paano to pinipigilan? Ayan, panibagong kwentuhan na naman yan pag isinama natin yan, no? So doon man tayo sa mga paliwanag ng kagaya ng palipad hangin na yan. So minsan ginagamitan din ito ng mga kandilang itim at doon dinadasal at pinasasabay ito sa hangin. Orasyon na parang inuutos o sinasabay sa hangin. Kaya tinawag siyang palipad hangin, na kahit nasaan ka, dadapuan ka nito, lalo na kung ang malakas na orasyon or panalangin na ito'y galing sa hindi magandang spiritual. Yan. Kaya kayo, patatagin niyo po ang inyong pagdadasal. Ano pa ang kapatid ng palipad hangin? Nandito naman yung pakain. Yan. Ano yung pakain, Kuya Bear? Bro Bear, ano yung pakain na tinatawag? Dito naman ang dinadasalan ay yung mga pagkain, saka ibibigay ito doon sa taong gusto nilang perwisyuhin o bigyan ng sakit. Ayan, pakakainin sila kagaya na let's say kahit anong pagkain or kakanin, yung mga minatamis, yung mga ganyan, o kahit anong klaseng pagkain, o pansit, or doon sa taong nagbigay na yun, meron palang inggit sa katawan at ibibigay doon sa taong kanilang kinaiinggitan. Pagkatapos kumain nito, ang perwisyo, yung pananakit ng tiyan, pagkahilo, nagiging balisa, nawawala sa sarili. Kadalasan yun yung pinaka-worst na experience ko na tinulungan natin, na hindi makilala yung kamag-anakan. Ayan. At nung nagamot yung matanda, bumalik yung alaala niya, bumalik yung kanyang kaisipan, at bumalik yung kanyang, kumaga ninakaw yung pansamantala, yung kaisipan o yung spiritual ng matanda. Yan yung pakain minsan. Ano pa ba ang meron dito? Ito pa, meron din dito yung tinatawag na tapik. Kung familiar po kayo sa tapik, ito yung pagbati o yung tatapikin ka, ganyan, or kamusta ka na. Yung pangangamusta na yun ay may kasamang orasyon o dasal na may kaugnayan sa pamemerwisyo. Halos pare-parehas sila ng palipad hangin, ng tapik, pakain. Ayan, parehas-parehas yan. Kaya sabi nga nila, pag tinapik ka, tapikin mo rin pabalik dun sa taong alam mo na may masamang intensyon sa iyo o may inggit sa iyo. Maging maingat ka, lalo na kung hindi mo naman siya ganun kakilala or dayo ka sa isang lugar. Lagi kang bigyan mo yung sarili mo ng proteksyon, magdala ka ng rosaryo or ano man na pwede mo suotin, o ng asin na o langis na may asin na something like that. Yan ay makakatulong na proteksyon sa taong piniperwisyo. So bago maperwisyo, needed mo talaga maniwala sa mundo ng spiritual na kagaya nito. Hindi mo kailangan magkasakit muna o maperwisyo ka bago maniwala sa salitang kulam, sa salitang barang, sa salitang palipad hangin, sa salitang pakain o tapik. Yan. So itong kaalaman na to ay aking ibinibigay sa inyo ngayon, no, para bilang awareness sa inyo, bilang tulong sa inyo. I hope kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment down below. And bago ipagpatuloy ito, syempre, paalala ko sa inyo, mag-subscribe ka na, press mo yung notification bell para updated ka rin sa mga bago nating video. Medyo sinisipag tayo gumawa ng mga ganito, so sa mga kwentuhan na ganito. So, ayan. Ano pa ba, Kuya Bear? Ito na. Ito yung isa sa mga exciting part. Gayuma. Totoo ba to, Kuya Bear o Bro Bear? Totoo ba tong gayuma na to? Sa hindi nakakaalam, ano ba yung gayuma na tinatawag? Ang gayuma ay isang orasyon para gustuhin ng isang tao yung isang tao, o yung parang magkaroon siya ng pakiramdam o naisin niya yung taong yun gamit yung orasyon ng gayuma, o yung parang halos binibilog ka na yung kaisipan mo na gustuhin mo tong taong ito. Pero may kapalit yan. Yung sa mga gumagawa niyan, may balik yan sa inyo. Isang pagkakamali nyo lang, mapuputol ang orasyon ng gayuma nang hindi nyo nalalaman o hindi nyo sinasadyang maputol. No? Ano ba nangyayari to na Bro Bear?
May nagtatanong din sa akin na, ah, paano to malalaman na ikaw ay ginagayuma? Ang sagot ko dito, hindi mo malalaman na ikaw ay ginagayuma. Bakit ka mo? Dahil ang orasyon na nakapaloob dito ay nakapokus ka lang para gustuhin yung taong naggumawa na yun. Yun ang katotohanan doon. Paano mo malalaman kung nakapokus ka para ibigin yung taong yun, kung gustuhin mo yung taong yun, para pinipilit ang puso mo at kaisipan mo na siya lamang, na parang inutos sa iyo, na parang sinasabi sa iyo, aking ka na. Yan. Inaangkin ka na hindi mo namamalayan na anong perwisyo to, anong perwisyo na gagawa ng gayuma, brother. Ang perwisyo nito, kagaya ng sabi ko, inaalisan ka ng karapatan, no? At yung pagdesisyon kung sino ang nanaisin mo sa buhay na makasama, o yung tipong pinasusunod ka sa mga nais nila. Totoo po yan. Diyan pumapaloob dyan. Minsan, dumidikit dito o umuog na ito sa salita rin na kulam. Ginagamitan to ng manika, somehow, at kandila, na pinagtitirik at binibigkis ka o tinatali ka, no? O isang pares na manika, somehow, na itinatali. Ito based to sa mga na-experience ni Brober at sa mga natulungan ni Brober. Hindi ko na ikukwento kung sino to, no? Merong mag-asawa somehow na para bang nilagyan ng orasyon o gayuma na lahat ng nais niya ay mapasunod niya yung dalawang mag-asawa. Kung ano man yung gustuhin niya o hilingin niya o hingin niya sa mag-asawa, ay siya rin namang ibinibigay din ng taong piniperwisyo niya. Buti na lang din, salamat sa Diyos na tulungan natin na hagilap tong manika na to. And nung makita nila to itim na manika somehow na nakatali, no, magkabigkis, at may orasyon yun yung kailangan maputol somehow para yung orasyon ng gayuma o na may nilagay doon ay mawala ng bisa at mabasbasa ng mabindisyon na ang mga taon to para bumalik na sa kanilang kaisipan. Ano pa yung perwisyo nito, Kuya Ben? Ito kadalasan, ito yung tinatawag na love portion. Ito yung kaugnayan sa love spell, ika nga tawag. Ito yung gayuma na tinatawag na pag-ibig na pilit. Ayan. Nanaisin mo ba? No? Kung may konsensya ka, katanggap-tanggap ba? Yan ang tanong ko na ibigin ka na parang pilit lang at hindi kusang loob ng taong yun. Siguro masaya ka kasi nandyan nakakasama mo. Pero ito yung isang batas na alam ko rin na galing taas, na walang sino man may karapatan na sakupin ang puso ng isang tao para ibigin, no, ng pilit ang isang bagay. So wag natin gagawin niya yung gayuma na yung mga simpleng spell to somehow na tumatalab. Ito yung nakakalungkot pag tungkol sa gayuma. Yung taong ginayuma sa katagalan na meron siyang gayuma sa katawan, eventually, sadly to say, nagugustuhan niya na o nabubuhay na siya sa ayon ng ganun setup. Ayan. Paano ba ito mawawala, Robert, itong gayuma na orasyon? Dito pumapasok naman pag yung gumawa, hininto niya na to, dun mawawalan ng bisa yun. Pangalawa, siyempre sa panalangin, no? Patuloy na panalangin ng taong totoong nagmamahal doon. Yun ang importante, at lagi niyang pinagtitirik ng puting kandila yung taong yun, at lagi niyang binibigkas na bumalik ka na sa kaisipan mo, bumalik ka na sa totoo mong pagkatao, kung sino yung minamahal mo. Yan yung mga paraan na pwede niyong gawin. Ituturo natin yan sa mga susunod. Ano pa, dito rin pumapasok din yung pag inamin ng taong nagpagayuma o yung nanggayuma na ikaw ay aking ginagayuma lamang, kaya ka nandito sa akin. Ayan, pag nabanggit niya yun, no, doon isa rin paraan yun na para maputol o mahimasmasan yung ginagayuma. And pag inalis niya na yung mga orasyon na yun, doon pumapasok na yung bumabalik yung spiritual ng tao, no? Kumakawala na sa orasyon, humihiwalay na
Mula sa masamang orasyon sa gayuma, bumabalik siya sa dating siya. Yan yung mga paraan. And ganun dito rin, pumapasok din dito yung para mawala ang gayuma, ay ipagamot mo to sa marunong na talagang legit na manggagamot. Yan, na tutulong sa inyo para alisin ang gayuma na ito. Ang gayuma ay sadyang pilit na orasyon o gawain ng isang taong ginagayuma. Kaya nakakalungkot isipin, mamahalin ka ng pilit. Ito ang kapalit niyan, itong karma sa mga gumagawa niyan. Pag nawala ang gayuma sa taong ginawan ninyo, ang kapalit niyan, ang kabaliktaran niyan ay pagkasamunghi o yung galit na tinatawag, napupuno ang kalooban ng taong yun. Yung taong pinerwisyo nyo, napupuno ang kalooban nun ng galit o pagkainis sa taong gumawa. Ayan, yan ang karma ninyo. Kasuklam-suklap, ika. So good luck, no? Good luck sa lahat na naway abutin kayo ng pag-aaral na ito o munting kaalaman na ito mula kay Bro Bear, ay yung pagbabahagi ko ito para may matutunan po kayo. Pero syempre, ang panalangin ko para sa lahat, proteksyon, kagalingan, at biyaya galing sa itaas. At patuloy kay manalig dahil mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi totoo na may lakas ang mga gumagawa ng ganito. Higit na malakas at makapangyarihan ang positibong pananaw na may pananampalataya galing sa Diyos. Tunay na pananalig at kagalingan, needed mo lang maniwala na bahagi natin to dito sa mundong ito. Yung mga ganitong kwentong spiritual, needed mo maniwala talaga, kaibigan. Baka hindi mo namamalayan, isa ka na rin biktima sa mga ganito. So mag-iingat ka, ingat ka lagi, kaibigan. Yan ang payo ni Brober. Muli, ito ulit si Brober, nagpapasalamat sa buti niyong oras at pakikinig patungkol dito. God bless po sa inyo lahat at patuloy po kayong biyayaan ng Diyos. Bye-bye.